pinapirma ka ng iyong asawa sa isang kasulatan o kasunduan na kayo ay hiwalay na. May bisa ba ito o wala? Ayon sa ating batas, ito po ay walang bisa dahil dalawang klase lang po ang pwedeng makapagpahiwalay sa isang mag-asawa. Una, kapag isa sa inyo ay patay na. Pangalawa, kapag ito'y napagdesisyonan na ng isang korte o ng isang judge na kayo ay hiwalay na sa pamamagitan ng annulment. At tungkol naman sa suporta sa iyong anak, pwede kayo mag-file sa isang family court kung saan kayo nakatira. At kung tungkol naman sa kriminal na aspeto, pwede po kayong magsampa rin ng kaso ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Yun po ay ang Republic Act 9262. Kung saan kayo magpa-file ng criminal aspect ay sa isang regional trial court kung saan din kayo nakatira. Dalawang beses nagpakasal. Ito po ay ipinagbabawal ng ating batas dahil ang kasal po ay isang permanenteng institusyon ayon sa Article 1 ng Family Code of the Philippines. Mayroon mga pagkakataon na pwede muling magpakasal ang isang taong nagpakasal na. Ayon yan sa Article 35, 36, 38, 45 at Article 53 ng Family Code of the Philippines. Ang iyong kasal ay tinuturing na bigamos. Hindi pinapayagan ng ating batas ang ganitong setup. Sa makatuwid, ang iyong kasal ay walang bisa mula sa umpisa pa lang. At kung ang iyong asawa ay gumamit din ng ibang pangalan, maliban sa kanyang totoong pangalan, ay ito'y lalong nagbibigay ng karapatan ng batas na maging walang bisa ang iyong kasal. So, para po maideklara na null and void ang iyong kasal, kailangan po ninyo ng isang abogado na magre-represent sa husgado. Ako na nga ang biktima, ako ang kinasuhan at nakulong. Ang kasong kriminal na isinampa sa iyo ay nakaabot na sa Court of Appeals at hindi ka na rin pwedeng magsampa ng kaso kapag ito ay napagdesisyonan na. Pero, pwede ka rin magkaso kung may mga sapat kang ebidensya at pwede kang magkaso ng civil, which is malicious persecution, laban sa taong nagdemanda sa iyo. Maaari ka rin magsampa ng kriminal ayon sa Article 363 ng Revised Penal Code. Ang kasong ito ay ang incriminating innocent person. At may batas din na nagbibigay ng kompensasyon sa taong biktima ng maling hustisya at nakulong ng matagal ngunit napawalang sala sa bandang huli. Ang batas na ito ay ang Republic Act No. 7309 na lumikha sa Board of Claims ng Department of Justice. Sa oras na mapawalang sala ng Court of Appeals, maaari kang maghahain ng aplikasyon para magkaroon ng pinansyal na tulong galing sa nasabing tanggapan. Obligasyon ng ama na magbigay ng suporta. Ayon yan sa Article 194 and 195 ng Family Code of the Philippines. Subalit ito ay hindi maaring kaagad-agad ibigay ayon sa Article 203
dapat bigyan ng liham na galing sa korte o kaya personal mong sinabihan na ikaw ay humihingi ng suporta. Kung ang nasabing liham o personal na abiso ay walang bahala lang, maaari ka nang magsampa ng petition for support laban sa kanya. Maaari rin siyang sampahan ng kasong kriminal sa paglabag ng RA 7610. Ang hindi pagbibigay ng suporta o sustento ng tao na may obligasyon na magbigay nito ay isang anyo ng pang-aabuso sa isang batang minor de edad, at kapag ito'y napatunayan, pwede po siyang makulong. Ayon niya sa hindi pagbibigay ng suporta, ayon sa Section 3-3 ng Republic Act 7610, maaari rin po siyang kasuhan ng kriminal ayon sa Republic Act 9262 or gustong ipamigay ang mga ari-arian. Sa ilalim ng Article 887 ng Civil Code of the Philippines, ang mga sumusunod ay itinuturing na compulsory heir. Kapag wala pong legal na tagapagmana, maaari niyang ipamigay sa iba ang kanyang pagmamay-ari. Subalit bago po niya gawin ito, kailangan po muna niyang wakasan ang co-ownership sa mga nasabing ari-arian ayon sa batas. Mayroon po co-ownership kung ang pagmamay-ari ng isang bagay ay nasa ilalim ng pangalan ng magkaibang tao sa Article 485 ng Civil Code of the Philippines. Kapag walang ipinagbabawal, pwede na rin din agad ito ipamigay o ipamahagi ang parte na nasa pangalan niya. Maaari na gumawa ng deed of donation pabor sa institusyon na nais niyang bigyan upang ang donasyon ng lupain ay magkaroon ng bisa. May refund ba sa housing loan? Ayon sa Republic Act number 8552, Realty Installment Buyer Protection Act o mas kilala sa tawag na the Masada Law, ay isinasabatas upang proteksyonan ang mga mamimiling hindi nakakapagbayad sa takdang oras laban sa mga hindi makataong kondisyon na inilalagay ng mga developer sa mga kontrata ng pagbili ng lupa at bahay. Kung ang mamimili ng lupa at bahay ay nakapagbayad na ng hindi bababa sa 2 taon na installment, subalit hindi nakatupad sa pagbabayad ng mga sumusunod na installment at ang kontrata ng bilihan ay nakansela, ang mamimili ay may karapatan na makuha sa developer ang cash surrender value na nagkakahalaga ng 50% ng kabuuhang hulog ng mamimili at karagdagang 5% kung nakapagbayad na ng lampas na 5 taon na installment. Kinuha ng gobyerno ang lupain namin. Ito ang tinatawag na power of eminent domain ng isang malayang estado o bansa. Dapat mayroong karapatang kompensasyon o karampatang kompensasyon ang may-ari bago kuhain o gamitin ang lupain o ari-arian. Partikular na dito ang Rule 67 ng 1997 Revised Rules of Court na nagsasabing ang pagkuha o pagkumpiska ng pribadong ari-arian ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paghahain sa hukuman ng kaukulang kaso kung saan dapat nakasaad sa reklamo ang partikular na ari-arian
So hindi po bawal ito dahil nga sa power of eminent domain, pagkailangan talaga ng gobyerno ang isang property, maging public man yan o private, wala tayong magagawa. Pero ang magiging ano lang dyan, magkakaroon kayo ng karampatang kompensasyon. Kung magkano ang ibabayad sa inyo, depende po yun sa nakatakda ayon sa batas. Takas sa batas. Ang kaso na isinampa laban sa iyo ay nandun lang sa record ng husgado kung saan ito ay isinampa. Hindi rin po maalis sa record ninyo sa National Bureau of Investigation or NBI na kayo ay may nakabinbin na warrant of arrest. Sa ganitong sitwasyon ay hindi mo talaga kayo makakahanap ng matinong trabaho. Sa mata ng batas, kayo ay isang fugitive from justice. Ang pinakamabuting gawin ay sumuko sa mga kinaukulan para mabuksan muli ang kaso na isinampa laban sa iyo. Inyo pong alamin kung saang huskado po nakabinbin ang nasabing kaso. Kapag alam na ninyo kung saan ito nakasampa, kayo ay dumulog sa abogado upang kayo ay kanyang matulungan para sa inyong pagsuko sa mga kinauukulan. Kailangan po kasi ninyong harapin ang kaso na isinampa laban sa inyo para mapagtanggol ninyo ang inyong sarili. Malinaw naman po na nakasaad sa ating saligang batas na ang isang inakasahan ng isang krimen ay pinagpapasalagay na inosente hanggat hindi napapatunayan na siya ay nagkasala. Eight years partner gustong pakasalan. Ang kasal ay isang sagradong seremonya. Ang family code ay nagbibigay ng ilang legal na dahilan upang ang isang kasal ay mapawalang bisa. Ito ay matatagpuan sa Article 35, 36, 37 at 38 ng nasabing batas. Ikinalulungkot ko pong sabihin o ipabatid sa iyo na hindi maaaring pakasalan ang kasalukuyang kinakasama. Kinakailangan munang mapawalang bisa ang naunang kasal ayon sa Article 40 ng Family Code. Ang nagnanais magpakasal muli sa iba ay kinakailangan kumuha muna ng pahintulot sa hukuman sa pamamagitan ng pagsampa ng petisyon na magpapawalang bisa sa kanyang naunang kasal at pagdeklara ng hukuman na walang bisa ang nasabing kasal. Subalit dapat mong tandaan na ang pagpapawalang bisa ng iyong kasal ng nauna mong asawa ay hindi dahil sa kagustuhan mo lamang. Dapat malinaw ang dahilan mo at ito ay naayon sa legal na dahilan. Walang dalang warrant of arrest. Ayon sa Section 4, Rule 113 ng Rules of Court, ang punong opisyal ng tanggapan kung saan inaatas ang pagpapatupad ng warrant of arrest ay kinakailangan maisagawa ito sa loob ng 10 araw mula sa pagkatanggap nito. 10 araw pagkatapos ng panahong ito, ang nasabing opisyal ay inaatasan ding gumawa ng ulat sa hukuman na nagbibigay ng nasabing utos kung sakaling hindi niya na ipatupad ang warrant of arrest. Kailangan isama sa sulat ng opisyal ang dahilan nito. Hindi nangangahulugan na wala ng bisa ang warrant of arrest kapag ito ay hindi na isa katuparan sa loob ng nasabing 10 araw. Ayon sa kaso ng Peoples versus Guevara, GR number 133158 noong January 18, 2001, maliban na lamang kung nakasaad sa warrant of arrest na wala na
itong bisa pagkalipas ng ilang panahon. Ito ay mananatiling may bisa hanggang sa maibigay ito sa taong aarestuhin. Anak ayaw ibigay sa ina. Nakasaad sa Article 176, ang hindi lehitimong anak ay dapat nasa sulong pangangalaga ng ina at kustudiya mo. Ayon sa Joey V. Briones versus Maricel P. Miguel ng GR number 156343 noong October 18, 2004. Ito ang alituntunin kahit pa nakilalanin ng ama ang anak niya. Ang nasabing bata ayon sa Moskeld versus Court of Appeal 300 Iskra 464 sapagkat ang pagkilala ng ama sa bata bilang kanyang anak ay isang dahilan lamang upang bigyan niya ang bata ng suportang pinansyal at hindi para magkaroon ng karapatan ng kustudiya sa bata. Ayon sa David V. versus Court of Appeals 250 Eskra 82. Dagdag pa rito, ayon din sa ating family code, ang bata na ang edad ay 7 taon pababa ay dapat nasa pangangalaga ng kanyang ina. Social Security System na punta sa kinakasama. Ayon sa Section 8-K ng Republic Act 8282 o mas kilala sa tawag na Social Security Act of 1997, ang itinuturing na beneficiary ay ang asawa ng miyembro o ang legitimate legally adopted or legitimate na anak na nakadepende sa kanya. Ito ay ang tinatawag na primary beneficiary. Kung walang maituturing na primary beneficiary, ang isang miyembro, ang kanyang mga magulang ang nakadepende sa kanya, ang kanyang magiging second beneficiary. Kung wala pa rin primary o secondary beneficiary, ang isang miyembro ay maaari siyang magtalaga ng ibang tao bilang kanyang beneficiary sa nasabing batas. Dahil kasal ang iyong mga magulang, mananatiling siyang beneficiary ng iyong ama sa kanyang SSS, kasama ng kanyang mga anak na maituturing na dependent ayon sa una ng nabanggit na profesyon ng batas. Ang babaeng kasulukuyang kinakasama ng iyong ama ay hindi maaaring pumalit ng iyong ina bilang isang beneficiary. Di sinunod ang huling habilin. Ayon sa Article 823 ng New Civil Code, mula sa nasabing pre-fortune, ang 1/4 nito ay mapupunta sa iyong lola at ang 3/4 nito ay paghahatian ng 4 mong lolo. Tandaan din na kailangan dalhin sa hukuman ang nasabing huling habilin ng taong nangangalaga at may hawak nito upang ito ay maiprovate at mahati alinsunod sa ninanais ng kanyang ama. Ang natitirang kalahati ng estate ng kanyang ama ay kailangan ibigay sa mga tagapagmana bilang kanilang legitimate na tagapagmana. Sa aspetong ito ay pantay na naghahati-hati ang tagapagmana sa nasabing parte ng lupa. Maaari silang magkasundo kung aling parte ng lupa ang mapupunta sa kanila upang maayos nitong mapaghatian ang kanilang minanang ari-arian.